Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo magpuri at magpasalamat sa ating Panginoon Diyos. Ngayong tayo muli niyang tinitipon bilang nagkakaisa niyang bayan sa panahon pa rin ng Kapaskuhan. Itaas natin sa Panginoon ang ating mga intensyon at panalangin. At upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa pagdiriwang, ating pagsisihan ang mga nagawa nating kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa sa aking pagkukulang, kaya silasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pagkaloob mo ang pagsilangay ng manunubos, ay lagi naming sambahin at isaloob sa pagtataguyod ng talang maliwanag na sumisikat sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig, at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos.
At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sino mang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo. Ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan. At ito'y makakamta natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang pinananahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan ay siya mong nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung saan siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ng ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ang lahat po ay magsitayo. Alleluia, alleluia, alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung si Jesus ay nasa isang bayan, isang lalaking kitongin ang lumapit sa kanya. Pagkakita ng kitongin sa kanya, ito'y nagpatirapa at namanhik sa kanya. Ginoo, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at ang sabi, ibig ko, gumaling ka. Pagdakay nawala ang kanyang ketong at pinagbilinan siya ni Jesus, huwag mong sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pumunta ka sa saserdote at pasuri. Pagkatapos maghandog ka ng haing iniuutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na. Ngunit lalo pang kumalat ang balita tungkol kay Jesus. Kaya't dumagsa ang napakaraming tao upang makinig at magpagamot sa kanya. At si Jesus ay laging nagpupunta sa ilang na puok
at nananalangin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Gayon din po sa mga nakikisa sa atin through live streaming. Sa ating binasang Ebanghelyo, lumalayo ang mga tao dahil natatakot sila na sila ay mahawahan at ituring na marumi sa lipunan. At kapag marumi, ikaw ay lalayuan ng mga tao at hindi ka karapat-dapat pumunta sa templo. Mahirap para sa isang tao ang may ganong karanasan. Kaya nga nang makita ng may ketong na nandun si Jesus, bagamat ipinagbabawal sa batas na lumapit sila, naglakas ng loob itong may ketong na ito. Lumapit kay Jesus at ang sabi, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hindi natakot, hindi nag-alinlangan, sapagkat nakita niya kay Jesus ang kagalingan. At hindi siya pinagdamutan ng Panginoon. Ang sabi lang ni Jesus, ibig ko, gumaling ka. Mga simpleng salita, pero nagbibigay ng kagalingan sa isang taong pakiramdam niya, walang-wala ng pag-asa ang kanyang buhay. Ganun ang Diyos sa buhay natin. Kapag tila wala na tayong pag-asa, huwag nating kakalimutan po, merong Diyos na handang hipuin tayo at sabihin, ibig ko, gumaling ka. Pero saan ba tayo pumupunta kapag meron tayong mga dalahin sa buhay? Saan tayo pumupunta at anong ating pinagsusumikapang hanapin? Di kuminsan, yung pong mga pansamantalang magpapalimot sa atin sa mga dinadala natin. Kaya kuminsan, hindi katakataka, may nahuhulog sa bisyo. Mayroong gumagawa ng paraan para maaliw ang kanyang sarili. Pero pagkatapos nung balik na naman, hindi nawawala. Pero kapag Diyos ang ating nilapitan, kapag Diyos ang ating pinuntahan, ang kagalingang ibibigay niya ay hindi panandalian, kung hindi ito ay daladala natin sa buhay, ang kagalingang ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya patuloy po magtitiwala sa Panginoon. At kapag tayo nakadama ng ganitong kagalingan, tularan natin yung may ketong. Ipinangalat niya ang kabutihan ng Diyos. Ipinamalita niya na siya'y pinagaling ng Diyos. Ito ang ating misyon. Ito ang ating tungkulin. Dalhin ang kabutihan ng Diyos sa ating kapwa. Sa halip na kung ano-ano ang mga dinadala nating tsismis sa kapwa. Sa halip na kung ano-ano mga sinasabi at ipinangangalat natin sa ating mga kasamahan, ang ipangalat natin ay ang kabutihan ng Diyos na ating nararanasan sa araw-araw. Ito ang kailangan po ng mundo ngayon. Yung sa pamamagitan ng mga istorya ng buhay na kaugnay ng Diyos, nagbibigay tayo ng pag-asa sa ating kapwa. Magbigay tayo ng pag-asa. Magbigay tayo ng mga magandang bagay na nagbibigay inspirasyon sa ating kapwa upang makita nila kung paano gumagalaw ang Diyos sa kabila ng kawalan ng ating buhay. Kung bakit ito ginagawa ng Diyos, kung bakit ginawa ni Jesus ang magpagaling sa isang may ketong, simple lang ang dahilan. Mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal niya tayo, gagawin niya ang lahat para sa atin. Yun ang sinisimbolo ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, na hindi na tayo pababayaan sa kanyang pag-ibig at pagmamahal. Kaya kung ganito ang Diyos sa atin, suklian din natin ang pag-ibig ng Diyos. At ang isang pagsukli sa kanyang pag-ibig ay ang patuloy na paggawa ng kabutihan
at pagbabahagi ng karanasan ng pag-ibig sa ating kapwa-tao. Huwag tayong matakot, magtiwala, may Diyos na nagsasabi, ibig ko, gumaling ka. Ang lahat po ay magsitayo. Mga kapatid, katulad ng kitongin sa Ebanghelyo na humingi ng tulong upang siya ay gumaling, lumapit rin tayo ngayon ng buong pagtitiwala sa ating Amang nasa langit upang tugunin niya ang ating mga panalangin at ang ating tugon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway hindi tumalikod sa kanyang tungkuling kumalinga sa mga itinakwil ng lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga siyentipiko at mga mananaliksik ng medisina naway makatuklas ng lunas para sa mga di pangkaraniwang karamdaman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang aming pamayanan naway dumamay ng may pagmamahal at pagkalinga sa mga iniiwasan at pinandidirihang kasapi ng ating sambayanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, kamag-anak at kaibigan naway tumugon sa pangangailangan ng mga may sakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay kay Kristo, naway tanggapin ng may pag-ibig at kahabag sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming makapangyarihan, tulungan mo kaming tularan ng iyong halimbawa sa pamamagitan ng pagdamay sa mga taong hindi namin pinapansin. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, tanggapin ang aming mga panalangin sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming inihahaing mga alay, upang ang pag-ibig mong aming ipinagdiriwang ay sa namin ngayong mapagsalusaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin, Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ay kayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, sa katauhan ng iyong isinugong Mesiyas, na hayag sa amin ang katuparan ng iyong balak, ngayon ngay iyong pinakita sa tanan, ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan, sa bagapahayag ng anak mong ginigiliw na siya'y hindi naiba sa amin. Minarapat mong sa pagkatao namin magningning ang karikta ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalang tanang kabanalan. At sa pamagitan ng iyong Espiritu ganung banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay buklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, ni Melrey na aming Obispo at ng Talang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't paginabatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos ni San Jose na kaniyang esposo, kaysa ng mga apostol ni San Fernando at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo,
may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Bilang nagkakaisang mga anak ng Diyos, sama-sama tayong tumawag sa ating Ama sa langit. namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawa namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, salamin mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Sanlibutan, maawa ka sa amin.
na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan, kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito si Kristo ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ang second collections po ay para sa Anna Wim. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang ipinagkalomong aming pinagsaluhan ay mapakinabangan nawa namin araw-araw upang sa pagtanggap namin sa iyong ibinigay, kami pagindapating maging hain sa iyo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Susunod po natin ang pagkatanod Santisimo Sacramento.